Si Lotus Fit lang sa likod mo! Lotus Fit? Ano po Lotus Fit? Ah! Bakit si Raisa Me? Raisa Me? Raisa Me? Hanggang ngayon, nababash pa rin si Kim Chiu kaugnay ng ginawa niyang joke sa segment ng noontime show na isa siya sa mga host. Sa skit, kabatuhan niya ng linya ang PBB housemate na si Brent Manalo. Sa nasabing segment, binalaan ni Brent si Kim tungkol sa iconic Pinoy horror character na si Lotus Fit na sumusunod sa kanya. Enter naman sa eksena ang spooky character na ginagaya ni Jugs Chugueta na ang mega dance pa. Say naman ni Kim, kamukha raw ni Raisa May Dizon ang nasabing character. Dahil dito, nababatikos ang TV host actress dahil di umanos sa kanyang pagiging insensitive dahil sa kanyang joke. Bukas naman ang pahinang ito sa panig ni Kim hingil sa issue. Marami pa rin pala ang nambabash kay Kim Chiu sa online world dahil sa sinabi nito about Raisa May Dizon sa Lights, Camera, Act song segment ng Kapamilya Noontime Show na It's Showtime. Pero parang deadman naman sa issue si Kim dahil habang sinusulat ito ay tikom pa rin ang bibig niya tungkol dito. Kaya siguro maging si OG Diaz ay nagkwento na rin sa vlog niya ng isang insidente about Kimi. Kwento ni OG Diaz, noong nakita raw niya ang aktres sa studio ay medyo tinarayan daw siya ng Chinita Princess at sinabing buti pinapasok kayo. Hindi na lang daw ito pinansin ng manager, vlogger at dinedma ang talak ng kanya ng aktres. Ito ang matinding pahayag ni Mr. OG Diaz. Bigla ko naalala, grand finals yun ng TNT, kung saan naka-gown sila lahat, naka-formal sila. Oo. Tapos si Kim Chiu, nandun sa corridor or sa hallway ng ABS-CBN, nagpipictorial sila. Kumbaga sinasamantala na niya na naka-gown siya, mag-pictorial na tayo, gano'n. Eh ako naman, kalalabas ko lang, kasama yung misis ko. So lumabas kami dahil binati namin si Vice ganda. Chika-chika namin sa dressing room niya. So paglabas namin, nabutan nga namin, nagpipictorial sa labas. Mga 1 metro, nagkatindihan kami ni Kim Chiu. So akala ko mag-hi or ano, syempre meron kami yung konting misunderstanding eh. So nung nagkatinginan kami, out of the blue, nasabi niya, buti naman pinapasok kayo. Yung mukha na ano, yung alanganin na nakangiti, alanganin na kasi mahot. Bakit bawal ba? Sabi ko. Oo, so pumasok na siya sa dressing room niya. So nung paglampas namin, si Macy's. Sabi niya, bakit ganun sinabi ni Kim Chiu sa'yo? Sabi ko, hindi ko rin alam. Bakit pwede naman akong deadmahin? Ba't nag-dialogue ng buti pinapasok kayo? Parang sandali. 1990 siya, pinanganak. 1992, nagtatrabaho na ako sa ABS-CBN. Sabi ko, alam mo, ano lang yan, ma? Sabi ko sa kanya, yung nabibigla siya, na hindi siya aware sa mga words na lumalabas sa bibig niya. Understanding ako, nagjo-joke ka lang. So, sinasabi ko lang na, baka ano yan, walang pinagkaiba yun sa bawal lumabas. Yan nung pandemya, na naging recording pa. Diba? Na parang for lack of words to say, kung ano na lang ang masabi niya. Kasi merong ganyan siya eh, si Kim Chiu. Kaya ako talaga, inintindi ko yun. Inintindi ko yun. Na, okay, so sige. Hindi ba para maghinanakit ako or magtampo ko, ano. Wala, parang ano lang yun. Bawal lumabas ang classroom. Yun lang yung parang ka-level nung sinabi niya na buti pinapasok kayo. Nabigla lang din. For lack of words to say, na hindi naman niya ninimin. Yun ang gusto niyang sabihin na parang kamukha ni Raisa May yung Lotus Fit na pinakarakter ni Jugs. Oo, hindi niya minimin yan. Kasi sa akin din, feeling ko naman hindi niya minimin. Actually, mayroon kaming common friend ni Kim Chiu na nagsabi sa akin na ewan daw niya bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Nung nakita ako. Tapos isa namang friend ko, sinabi, bakit mo nasabi kay OG? Sabi niya, naku, huwag na lang natin pag-usapan. So parang feeling ni Kim Chiu, parang nagkamali siya. Ako, hindi ko siya, ang tagal na niyan, di ba? Kailan yung TNT? Di ba? Kaya pala naikwento rito kasi feeling ko, parang for lack of words to say, yun ang nasabi niya na yung Raisa May. Para lang maintindihan natin si Kim Chiu na
dito rin ang gagaling yung bawal lumabas. Naabangan natin, ha? Kung yan ang sasabihin. Hindi para mag-ano tayo dito, ha? Mag-ningas pa ng apoy, ha? Hindi. Ako naman kasi, naniniwala ko, isang araw magkukus ang landas namin ni Kim. Kung ini-snap niya ako or kung ayaw niya akong kibuhin, it's fine. Sanay na ho ako dahil 1987 pa ho ako. Hindi naman nangangahulugan since 1987 wala akong nakakaaway na artista or wala akong nakakatampuhan. Naniniwala pa rin ako maliit ang industriya namin. Maliit ang mundo, magkikita at magkikita kami. Kung trip niya na forever akong higibuin, pansin, it's okay. Ang importante, happy siya na gawin yun. Di ba? Basta ako, maliit lang ang mundo. Ayon pa kay OG Diaz, may ganong karakter daw talaga si Kim. May pagkataklesa pero parang hindi niya sinasadyang makapanakit ng kapwa. May mga bigla raw talaga itong sinasabi na hindi niya namamalaya na offensive na sa iba. Ininikit din ito ni OG Diaz ang experience niya na iyon na sinabi ni Kim about Raisa. Anyway, sa inis ng mga memang netizens sa sinabi ni Kim tungkol kay Raisa, isa-isa tuloy naglalabasan ang mga lumang video kung saan mapapanood ang mga hindi katanggap-tanggap na mga sinasabi ni Kimi sa show. Oh well, siguro once and for all ay dapat na rin talagang magsalita si Kimi sa issue para matapos na ito. Ito naman ang patutsada ni Christy Permin kay Kim Chiu. Hey Kim, hindi ka pinanganak siwata. Pinag-ukulan ka ng effort ni Dr. Ravelo kaya maayos ka ngayon. Sana maging mindful ka sa asal mo. Yun pong talento, meron na si Kim Chiu. Yung pakikisama sa staff at sa mga production people at sa mga fans, meron na rin siya. Meron na rin siya. Ngayon, yung personalidad, si Kim Chiu lang po ba ang may ipinagalaw sa kanyang itsura, mukha man o katawan? 2.5 na lang po ito ngayon. 2.5 na lang po ito ngayon. Dahil bahagi po ng puhunan nila bilang mga artista ang itsura. Pero hindi sapat yun para boldjackin naman ang todo na pati yung itsura ipaggilgilan na sa publiko, di ba? Napanood ko po ang vlog ni Kuya OG Diaz na nakita sila ni Kim Chiu sa ABS. Yung nag-comment po si Kim ng buti, pinapasok sila. Ganun na po ba kataas ang tingin ni Kim sa sarili niya? Feeling po ba niya ay wala ng katapusan ang kasikatan niya? Sabi ni Mayang, 2 panig ang naglalaro dito. May sagot na rin naman yung mga tagahanga ni Kim na hindi na po sa amin manggagaling. Pabayaan po natin na si OG Diaz ang sumagot dahil sa kanya naman ipinatungkol. Hindi para sa amin.